Mga kwento ni Felmo. Sa mundo na ang nangunguna ay teknolohiya at social media, maniniwala ka ba kung may mga pangyayari pa rin na may kaugnayan sa kababalaghan? Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Seth, at sa mga kagiliw na tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Dustin, at ang pangyayaring ibabahagi ko sa inyo ay karanasan namin ng mga kaibigan ko, maging ang pamilya ko at ang ilan pang taga sa amin dito sa isang lugar, sa Capiz. Dito ako ipinanganak at nagbinata, pero ni minsan ay hindi pa ako nakikita o nakarinig ng huni ng sinasabi nilang aswang. Kung may naririnig man ako ay yung mga kwento lamang ng mga nakakatanda naming kamag-anak. Minsan ay si Papang nagkikwento ng kanyang mga karanasan. Para sa akin, isa na lamang itong kwentong kutsero gawa ng wala naman akong nakikita. Hanggang sa dumating ang taong kasalukuyan, sunod-sunod na mga kwento ang naririnig ko tungkol sa mga aswang. Ang bahay namin ay may kalayuan sa main road. May maliit na kalsada papasok sa amin na kasya lamang ang tricycle at isang motorsiklo kapag nagsabay. Ang bahay namin ang pinakaunang bahay na nakatayo pagkatapos ng malawak na kawayanan. Kabilaan ang puno ng kawayan na kung tawagin sa amin, Butong. Pag-aari ito ng isa sa kilalang pamilya sa amin. At ang makipot na kalsada ay ang daan na ibinigay ng pamilya para sa mga residente na nakatira sa kabilang bahagi ng kawayan. Ito ay tinatawag na right of way kumbaga. Ang butong ay isang uri ng kawayan na nababalot ng gilok o gilik sa Tagalog. Samantalang ang gilik naman ay parang pulbo na nakapalibot sa puno ng kawayan na kapag napunta sa balat ng tao ay ubod ng katito. Nasa 500 metro ang haba ng makitid na daan na aming tinatahak araw-araw. Isang tricycle driver ang aking ama. Natawagin na lamang natin sa pangalang Leron. Ang ina ko naman ay tawagin na lamang natin sa pangalang Melissa. Nagtatrabaho si Mama sa isang tindahan sa bayan. Umaalis ito bago pa man ang 6:00 ng umaga at nakakauwi siya sa bahay ng 6:00 ng gabi. Kung kaya't araw-araw din itong wala. Sumasabay siya kay Papa sa pag-alis nito sa umaga at sabay din sila sa pag-uwi sa gabi noon. 4 kami magkakapatid. Si Ate Nika, nag-aaral sa Rojas dahil nasa 2nd taon na sa kolehiyo. Ako naman ay nasa huling taon na sa senior high school at sa bayan din ako nag-aaral. Pero may motor kami kung kaya't yun ang ginagamit ko pang service at pang pamasada na rin. Dito ako kumukuha ng baon ko araw-araw. Maging ang pambili ng proyekto namin sa eskwelahan kung kaya't hindi na ako pinoproblema pa nila Mama at Papa. Maliban sa pamamasada ng tricycle ay mahilig din ng Papa sa pangangaso noon. At madalas ay sumasama ako kay Papa sa pangangaso dahil nakahiligan ko na rin ang gawain na ito. May 2 pa akong kapatid na nasa elementarya. Tawagin na lamang natin sila sa pangalang Santi at Messi. Si Santi ay nasa 3 baitang samantalang si Messi naman nasa 5 baitang nasa elementarya noon. Nag-aaral sila sa paaralan na nasa karatig barangay lang namin. Hindi ko na pinangalanan ng barangay na kinaroroonan ng paaralan at maging ang barangay namin para mapangalagaan ang reputasyon ng mga residente dito sa lugar. Magkakilalang lahat ng tao sa lugar namin. Kahit pa ba magkaibang barangay at sa sitio pa nakatirang iba. Kahit magkalayo at nasa iba-ibang barangay nakatira. Basta kapag sinabi lang ang pangalan ng kalololohan at ang pangalan ng manggulang namin ay siguradong kilala na ng mga magulang na mga kaklase ko. Basta ba nakatira din ang mga ito sa lugar namin sa bandang Ilaya na bahagi ng lugar.
Pero ibang usapan na kapag ang bahagi naman ng lugar ay nasa bandang ilawod noon. Dito ay hindi na masyadong kilala ang aming mga magulang. Tuwing umaga ay ako ang nakatoka sa paghatid sa dalawa kong nakababatang kapatid sa kanilang eskwelahan. At para hindi na ako pabalik-balik ay nagsusuot na rin ako ng uniforme na pang-ibaba noon. At ang polo ko naman itinatago ko sa bag. Nilalabas at sinusuot ko na lamang ito kapag papasok na ako ng eskwela. Dahil kapag nahatid ko na ang mga kapatid ko sa eskwelahan nila, diretso na ako sa pamamasada ng habal-habal. Kalimitan sa mga hinahatid ko ay mga estudyante na nag-aaral sa high school na nasa kabilang paralan. Medyo malapit lang ito sa amin pero 20 pesos ang bayad nila sa pamasahe bawat isa. At sa bawat trip ko ay 3 hanggang 4 ang aking karga. Kaya kahit 3 balik lang ako sa pamamasada sa umaga, ayos ng baon ko at nakakaipon pa ako noon. Isang umaga, naging pasahero ko ang lola ng isa sa aking mga kaibigan na si Noli. Ang lola niya ay tawagin na lamang natin sa pangalang Lola Amoy. May dala-dala itong malaking bag. May laman ng mga gulay. Hindi pa naman ito masyadong katandaan dahil nasa 63 pa lamang ito. Ayon kay Lola Amoy, pupunta ito sa Manila dahil manganganak ang kanyang anak. Pinapapunta siya doon para naman may katuwang ang kanyang anak na mag-aalaga sa kanyang apo. Hinatid si Lola Amoy ng mama ni Noli sa kalsada para pasakay ng maayos. Pinakiusapan niya na lamang ako na ihatid ang alis sa terminal ng bus na nagbabiyahe papuntang Manila. May ticket naman ito. May cellphone naman na ginagamit niya pang kontak sa kanyang mga anak. Tinanong ko naman si Lola Amoy kung hanggang kailan siya mananatili sa Manila. Ay naman sa ale, hindi pa siya sigurado kung hanggang kailan. Ang anak na niyang bahala kung kailan siya pauwiin. Total malaki naman na mga apo ko dito. Kaya ang mga apo ko naman na nasa Manila ang aatupagin ko. Sambit niya. Tumango naman ako sa kanyang sinabi. Pinaalalahanan ko rin ito na mag-ingat sa biyahe nang ihatid ko na ito sa kanyang bus. Mauna na ako may pasok pa ako. Tumango naman ang ali nun. Dali-dali na akong umalis dahil mahuhuli na ako sa klase. Naging maayos pa naman ang pamumuhay namin sa lugar ng mga panahon na yon. At dahil sa mga binata ay natural lang na paminsan-minsan nahuhuli ng uwi. Lalo na kapag Biyernes ng gabi. Dahil pagkatapos maglaro ng basketball sa gym na nasa aming barangay, minsan ay nakikipag-inuman pa ako kasama ang aking mga kaibigan. Wala namang nangyayari at lalong wala namang nangaharang sa daan na tinatawag na aswang nun. Ang iniingatan namin sa daan minsan ay may ahas na tumatawid sa makipot na kalsada papunta sa kabilang bahagi ng kawayanan. At ang mga aso na nagsisilabasan sa daan kahit gabi na. Nagiging sanhi ng madalas na aksidente na nangyayari sa aming lugar noon. Isang taon nang nakalipas ay bumalik si Lola Amoy sa aming lugar. Sa kanyang pagbabalik ay hindi na ito kagaya ng dati na palabati sa mga tao. Mahilig makipag-usap at makipagkaibigan. Ang iba ay sinasabi na nagbago na si Lola Amoy. Para bang yumabang na ito dahil hindi na ito nakikipag-usap at nakikipagkaibigan. Ganun pa man ay hinayaan na lamang ito ng mga tao sa amin. Palagi na rin nagkukulong sa bahay niya si Lola Amoy. Minsan ay naririnig pa ng mga tao na nakikipagtalo ito sa kanyang anak na si Aling Rosita, ang mama ng kaibigan ko na si Noli. Pinagtataka naman ito ng mga tao sa aming gawa ng hindi naman nag-aaway ang mag-ina dati. Pero ngayon ay parang nagpapasaway si Lola Amoy sa mama ni Noli. Isang araw, pagkatapos ng laro namin ng basketball, tinanong ko si Noli. Tol, anong nangyari sa lola mo? Ba't parang hindi na siya katulad ng dati? Umiling lamang ito at nagsabi ng, laki na ng pinagbago ni Lola no? Mula nang umuwi siya galing Manila. Hindi naman ako nagtanong pa ng marami pa
Gawa ng baka matawag pa akong marites noon. Niyaya ko na lamang si Noli na maglaro kami ng Mobile Legends sa tambayan namin sa parkingan ng mga motor. May piso wifi kasi sa malapit na tindahan, kaya dito maganda maglaro. Nawili kami sa paglalaro kung kaya hindi namin namalayan ang paglubog ng araw noon. Nasa 8:00 na ng gabi kami natapos sa paglalaro ng hapon na ito. Hindi naman ako natatakot gawa ng dala ko naman ang motor ko. Kahit medyo mahirap ang daan gawa ng umulan ng hapon na yon habang nasa parkingan kami. Isa pa'y magkasama kami ni Noli at mas malayo ng konti ang bahay niya kaysa sa bahay namin noon. Yun nga lang, niyaya kami ng isa naming kaibigan na si JV. Medyo napabalitang sinasurveillance ng mga pulis ang kaibigan namin ito. May sabi-sabi sa amin na gumagawa kasi ito ng mga ipinagbabawal na gawain. Kaya palagi akong pinagsasabihan ni Papa na iwasan ng taong ito. Subali ayun na nga. Sumama si Noli kay JV. Kaya pinili ko na lamang na umuwi mag-isa noon. May ilaw naman ang motor ko kaya ayos lang. Naging maayos naman ang pagmamaneho ko mula sa bukana ng kalsada. Wala naman akong nararamdamang kakaiba sa motor ko. Pero nang nakarating na ako sa gitnang bahagi ng kawayanan, kung saan tanaw ko na ang ilaw na nagliliwanag sa labas ng bahay, may narinig akong huni ng itik. Nagtaka ako kung paano nagkaroon ng itik sa gitna ng kawayanan. Nakakulong naman ang mga itik namin noon. Patuloy ang pagkarinig ko sa huni ng nilalang. Nakabukas naman ang ilaw ng motor ko sa harap at sa likod kaya makikita ko kung sakaling may lalapit sa akin. At para makakuha ko ng atensyon, imbis na magsisisigaw ay pinindot ko ng pinindot ang busina ng aking motor. Siguro ay nasa 5 minuto ko yung ginawa. Hanggang sa may narinig akong ingay ng mga maliliit na sanga na para bang may umapak doon. Tiningnan ko ang bahagi ng kawayanan. Nahintakutan ako nang makita ko ang itim na anino na naglalakad sa gilid ng kawayan papunta sa bukana ng daan nun. At ang tunog ng humuhuning itik ay palayo ng palayo. Dahil sa nakita ko ay mabilis kong tinulak ang motor ko dahil sa ayaw namang gumana. Patuloy naman ang pagdinig ko ng huni ng hayop. Pero sa pagkakataong ito ay nasa palayo na. Nang malapit na ako sa dulo ng kawayanan, may ilaw akong natatanaw na nagmumula sa flashlight. Ilang sandali pa ay nakarinig ako ng pagtikim. Boses yun ni Papa. Anong nangyayari sa'yo, Dustin? Kinabi ka na ng uwi. Alam mo naman na delikado ng panahon ngayon. Sermon niya sa akin noon. Humingi naman ako ng tawad sa kanya at sinabi ko na ayaw gumana ng motor. Dahil doon ay sinubukan ni Papa na sakyan at tikik ang motor na ito. At ganoon na lamang ang pagtataka ko. Dahil isang kick pa lamang ang ginawa niya pero walang kahirap-hirap niya itong napagana. Tinanong ako ni Papa kung kanina pa ba hindi gumagana ang motor na yon. Kanina lang pa, nung nasa kalagitnaan ako ng kawayanan. Sagot ko naman sa kanya. Tumangulang naman si Papa sa sagot ko. At para mabilis na makarating sa bahay, umangkas na lamang siya sa motor nun. Pagdating namin sa bahay ay sermon naman ang inabot ko kay Mama. Pinakinggan ko na lamang at hindi na sumagot pa. Kumain na lamang ako ng hapunan pero hindi pa rin nawawala sa isipan ko ang narinig ko sa kawayanan nun. Hindi ako mapakali kung kaya't sinabi ko kay Papa ang narinig at nakita ko. Kaya hindi gumana ang motor mo. Nabagat ka. Mabuti na lang hindi ka sinalakay ng aswang. Wika sa akin ni Papa. Nagulat naman ako nang sinabi niya ang katagang aswang. Hindi ko inakala na aswang na palang nakita ko sa kawayanan na noon. Hindi ko naman nakita ang itsura ng nilalang kung kaya't hindi ko masasabi na aswang ang nakita ko. Tanging huni lang ang narinig ko at ang anino na naglalakad papunta sa bukana ng kawayanan noon.
Dahil sa ikinuwento ko ay kumuha si mama ng luya at inihipan ng aking noo. Ayon sa kanya, yun ay para mapigilan ang pagdikit ng marka ng aswang kung sakaling minarkahan ako noon. Halos hindi naman ako nakatulog ng gabing yon. Ayaw mawala sa isipan ko ang naranasan ko sa kawayanan. Kinabukasan Sabado, walang estudyante, kung kaya't hindi na muna ako namasada. Pinakiusapan ako ni Papa na tulungan ko muna siya sa pag-aararo ng aming palayan. Pumayag naman ako kaysa mabungangaan na naman ako ni Mama. Habang nagtatrabaho kami sa palayan noon, dumaan ang isa naming kabarangay na si Romeo. Huminto ito sa may pilapil at nakipag-usap kay Papa. Maya-maya pa ay dumating naman si Mama na may dalang merienda. Nakikinig ako sa kanilang usapan. Narinig ko ang pangalan ko na binanggit ni Papa noon. Yun pala ay ang aswang ang kanilang pinag-uusapan noon. Ayon sa aming kabarangay, binagat ng aswang ang kanilang kapitbahay kagabi. Naglalakad na sila pauwi galing sa trabaho nang bigla kaming nakarinig ng sigawan. Maliban sa sigawan ay yung paghuni ng kung anong huni yun. Nakakatakot. Pagkikwento ni Mang Romeo. Dahil doon ay napag-usapan nila kung sino ang kuno-kunong aswang sa aming lugar. Nanlaki ang mga mata ko nang sinabi ni Mang Romeo na sa hinala nila ay si Lola Amoy umano ang aswang na ito. Maging si Mama ay hindi rin makapaniwala sa sinabi na yun ni Mang Romeo. Pero sinabi niya naman na hindi pa siya sigurado na si Lola Amoy ngang aswang. Narinig niya lang din ito sa kanilang kapitbahay. Ayon sa nakapagkwento sa kanya, nakita umano ng ginang si Lola Amoy na nakatayo sa likurang bahagi ng kanilang tahanan. 5 buwang buntis ang anak ng kapitbahay ni Mang Romeo. Tawagin na lamang natin ito sa pangalang Ason. At si Rowena naman ang anak nitong buntis. Ayon pa kay Aling Ason, sinabuyan niya ng magkahalong asin na tabo ang itsura ng nakita niyang babae. Hindi niya masyadong namukhaan dahil sa nakayuko naman ang babaeng yon. Pero nakita naman ni Aling Ason ng walang humpay sa pagtulo ang laway ng nilalang. Dali-dali siyang pumasok sa silid at pumunta sa abuhan para kumuha ng abo. Pagkatapos ay hinaluan niya yun ng asin at sinabuyan ng itsura ng nilalang. Humiyaw umano ang nilalang at tumakbo palayo nun. Parang aso pa ang paraan ng pagtakbo nito. Binalak pa sana itong habulin ni Aling Ason pero mabilis na naglaho ang nilalang na yon sa may kawayan na nasa kabilang bahagi ng kanilang bahay. Saka pa lamang napagtanto ng ginang na kamukha ni Lola Amoy ang babae na kanyang nakita. Ganun din ang postura ng katawan ng ginang noon. Dahil doon ay pinagkalat na ni Ason na si Lola Amoy ang aswang na nanggagambala sa mga mamamayan sa barangay. Hindi naman sumagot pa si Papa sa sinabi ni Mang Romeo. Ayaw niya mambintang at ayaw niya makabitaw ng hindi magandang kataga. Kaya mas pinili na lamang ni Papa ang manahimik noon. Hindi naman nagtagal si Mang Romeo sa palayan. Kagad na rin itong umalis dahil nagtatrabaho din ito sa kanyang palayan noon. Pagkaalis niya ay doon pa lamang ako nakapag-wika ng parang imposible naman yung sinasabi ni Mang Romeo pa. Mabait si Lola Amoy eh. Hindi naman siya aswang. Sabi naman ni Papa, manahimik na lamang umano. Lalo na at wala naman kaming alam kung ano ang nangyari sa lugar namin. At tama ako, mahirap ang mambintang. Lalo na't hindi naman namin nakita na ng lapa ng tawang matanda noon. Muli na lamang akong bumalik sa pag-aararo. Mabuti na lamang at natapos namin ni Papa ang pag-aararo bago pa man sumapit ang 3:00 ng hapon. Iniisip ko na makakapagpahinga pa ako at makakapaglaro ng basketball. Pero sinabi ni Papa na kailangan naming tapusin ang paggawa sa taniman. Para kinabukasan ay makapagsabog na siya ng palay. Wala naman na akong nagawa kundi ang tapusin na lamang ang paghahanda sa palayan. At dahil sa dami ng ginawa namin kaya ginabi na kami ni Papa ng uwi bago
natapos ang paghahanda sa palayan nun. Dahil sa pagod kung kaya't hindi ko na nagawa pang pumunta sa tambayan namin magkakaibigan. Nanatili na lamang ako sa bahay at nang tingnan ko ang cellphone ko, doon ko lamang nakita mga chat ng mga kaibigan ko na pinapapunta ako sa basketballan para maglaro nun. Dahil nga bala ako kaya nireplyan ko na lamang sila na bukas na ako sasama sa kanila. Dahil sa pagod sa trabaho ay maaga akong nakatulog nun. Nagising na lamang ako sa mga tunog ng baril ng gabing yon. Maingay din ang mga tao na para bang may hinahabol sila sa labas. Kagad naman akong tumayo at binuksan ang ilaw sa labas ng bahay. Nagulat pa ako nang bigla akong may narinig na pagpagaspas ng pakpak ng ibon sa labas ng aking silid. Nagkataon kasi na nakaharap ang bintana ng silid ko sa likurang bahagi ng bahay, kung saan medyo may kasukalan ng bahagi na yun ang lugar dahil sa doon ng mga pananim ni Mama ng mga kamoting kahoy. Kasabay ng pagaspas ng pakpak ay narinig ko yung paghuni ng wakwak. Paulit-ulit ang mahinang tunog na yon. Si Papa naman ay pumasok sa silid ko, bitbit ang rifle niyang baril na ginagamit namin sa tuwing nangangaso kami. Binuksan niya ang bintana. Pinaputukan ang bahagi kung saan nanggagaling ang mahinang huni ng nilalang. Huminto sa paghuni ang nilalang na yon. Natahimik ang paligid. Ilang sandali pa ay may nakita kaming anino ng hayop na tumalon mula sa gilid ng kulungan ng aming baboy, papunta sa taniman namin ng kamoting kahoy. At muli ay may narinig kaming mga paghuni ng hayop. Hindi nawakwak ang huni na pinapakawalan nito, pero nakakakilabot ang tunog na pinapakawalan ng nilalang. Maya-maya pa ay may tumawag kay Papa sa labas ng bahay. Nang buksan ko ang pintuan, si Mang Romeo ang nasa labas. Dito namin nalaman na sila pala ang humahabol sa nilalang na yon. Sinabi nito na may tinambangan ng nilalang sa daan sa labas ng kanilang bahay noon. Lasing ang lalaki, humihingi ng tulong. Pero nang tinambangan na ito ng nilalang, nawala umano ang pagkalasing nito dahil sa kumaripas yun ng takbo papunta sa bahay nila Mang Romeo. Nagkataon naman umano nagising pa siya dahil sa dumating ang kanyang kapatid galing sa kabilang bayan noon. Naginuman silang dalawa at nagkwentuhan ng narinig nilang paghingi ng saklolo ng kanyang kasityo. Mabilis na lumabas si Mang Romeo at bitbit ang didose niyang baril noon. Pinaputukan ko pero hindi matamaan eh. Napakabilis ng hayop. Sambit ni Mang Romeo noon. Sinabi nito na sa kawayanan sumuot ang nilalang. At ang kawayanan na yon ay pupunta sa aming lugar. Kung kaya't hinabol nila ang nilalang. Pero pumasok umano ito sa pananim na kamoting kahoy ni Mama. Kung kaya't hindi na nila nakita pa. Sinabi ni Papa sa mga ito na nasa gilid ng kulungan namin ang nilalang. Pinaputukan niya pa ito pero hindi siya sigurado kung natamaan niya ba ang nilalang na yon. Sinabi ko rin sa mga ito na tumalon ang nilalang na yon mula sa kulungan ng baboy papunta sa taniman ng kamoting kahoy. Niyaya ni Papa si Mang Romeo na habulin pa. Pero umayaw na si Mang Romeo noon. Pagod na daw. Kung kaya't saglit na muna silang nagpahinga sa bahay. Nakipagkwentuhan na muna kay Papa. Makalipas ang isang oras ay nagpaalam na sila na uuwi na. Nang tinan ko yung oras noon, 4:00 na ng madaling araw. Kung kaya't pag-alis nila, saglit na akong muling natulog at nagising na rin pagkalipas ng 2 oras. Nabutan ko naman si Mama na kausap ang isa pa naming kapitbahay. Pinag-uusapan nila ang nangyari kagabi. Ayon sa isa naming kapitbahay noon na si Aling Miling, sa tingin niya ay bagong yanggaw lamang ang aswang dahil sa agresibo ang nilalang at tila ba walang takot kung manambang ito ng mga tao sa daan noon. Ilang sandali pa ay dumaan naman ang Mama ni Noli. Nakipag-usap ito kina Mama na galit na galit
Nagtatanong siya kung sino ang may kakilalang magaling na albularyo. Bakit mare? Anong problema at sino ang may sakit? Tanong ni Mama noon. Sinabi naman ng ginang na ang kanyang nanay amoy ang kanyang problema. Hindi ko maintindihan kung ano ang sakit niya. Hindi makatulog sa gabi. Umaalis na lang at hindi namin alam kung saan pumupunta. Ang malala pa, isang beses ay nawala ang pusa namin. Nang hinanap namin sa silid niya. Wakwak ang tiyan ng pusa. Walang lamang loob. Hinala namin na baka nayanggaw na yan sa lugar na pinuntahan nila ng kapatid ko. Dire-diretsong wika ni Aling Rosita. Maging ako man ay nagulat sa sinabi nito. Sila Mama naman ay napaawang na lamang ang bibig sa mga sinabi ng ginang nun. Tinanong siya ni Mama kung paano kung totoo nga na nayanggaw na ang nanay niya at isa ng aswang nun. Ay naman kay Aling Rosita, wala na siyang magagawa kaya nagtatanong-tanong siya kung may kakilala bang albularyo sina Mama. Gusto niya kasing mapatingnan si Lola Amoy at ipagamot kung sakali mang isa na nga itong aswang. Dahil sa sinabi ni Aling Rosita ay sumagot naman si Mama na ipagtanong niya umano kay Papa. Si Papa kasi ay maraming kakilala na albularyo. May kakilala din naman si Mama pero hindi sigurado kung lihitimo ba ito. Magpapabayad kasi ang taong yon. At sa pagkakaalam ni Mama, hindi nagpapabayad ang isang lihitimong albularyo. Tanging sanag lamang ang hinihingi ng mga ito. Nagpasalamat naman si Aling Rosita kay Mama. Hindi naman na ito nagtagal pa dahil si Mama lang talagang sadya niya. Nang makaalis ang ginang ay saka naman nagwika si Aling Milingnang. Hindi kaya siya ang hinabol ng mga kalalakihan kagabi? Ay naman kay Mama, hindi niya alam, pero posible. Kung totoo ang hinala ni Aling Rosita na nayanggaw ang kanyang ina noon. At dahil kailangan ko nang magpasada ng araw na ito kung kaya't naglinis na muna ako ng mukha. Nagkape at nagpaalam na kay Mama na mamamasada na muna ako. Pumayag naman siya at nagbilin pa na bumili na ako ng isda sa bayan. Dahil nga linggo, habang binabaybay ko ang kawayanan, nakita ko si Lola Amoy na naglalakad sa gilid. Balot na balot ang itsura nito gamit ang itim na belo. Nang makalagpas ako, Sir Seth, sinubukan kong tingnan ang itsura niya gamit ang side mirror ng motor ko. Nahintakutan ako nang may nakita akong parang sunog na marka sa itsura ni Lola. Pailalim din itong makatingin sa akin habang bumubuka-buka pang bibig niya. Mabuti na lamang at tuyo ang daan ng umagang yon, kung kaya't binilisan ko ang pagpapatakbo ng motor. Maayos naman akong nakalabas sa kawayanan at nagpasada. Nang magkaroon na ako ng maayos na kita ay dali na akong pumasok sa palengke para bumili ng pinagbibili ni Mama. Ganun na lamang ang pagtataka ko nang makitang nasa tindahan si Lola Amoy noon. Kausap niyang isang babae na hindi ko alam kung taga saan. Buntis ang babae na ito at sa wari ko ay nakatulala lamang yon habang kausap ni Lola. Naalala ko ang sinabi ni Aling Rosita na baka nayanggaw ang kanyang ina. At kung totoo yun ay batid ko na nasa hindi maayos na kalagayan ang babaeng kausap niya noon. Naalala ko ang sinabi ni Papa sa amin noon na kapag may pinaghihinalaan kami na nahipnotismo ng aswang, tapikin lang namin ang balikat ng taong nahipnotismo. Dahil doon ay pasimple akong dumaan sa tabi ng babae. Tinapik ang kanyang balikat. Sabay wika ng, "La, nandito ka. Nasaan po si Noli? Namamalengke ka din ba?" Salip na sagutin ako ng matanda. Nakita ko kung paano lumukot ang mukha ng matandang yon. Nagalit ito. Tinawag pa akong pake-alamero. Ang babaeng buntis naman ay tila ba nandun pa lamang bumalik ang ulirat niya. Bagya lang itong ngumiti at naglakad na papasok sa tindahan.
Nagkataon naman na nakita na siya ng kanyang kasama. Kaya hindi nagkaroon ng pagkakataon si Lola Amoy. Nalapitan pa yung babae. Muli akong tinitigan ng matanda at sinabihan ng, "Mamaya, makikita mo sa akin ang hinahanap mo. Pakialamero ka." Mahina pero halata ang diin at galit na sinabi sa akin ng matandang yon. Kinabahan ako sa mga binitawan niyang kataga. Batid kong hindi ito nagbibiro. Napawi na lamang ang takot ko nang lumapit sa akin si Noli. Tinanong niya si Lola Amoy kung ano ang ginagawa niya sa bayan at paano siya nakarating sa lugar. Bigla namang nagbago ang itsura ng matanda at dali-dali itong umalis nang hindi nagsasalita. Tinanong naman ako ni Noli kung anong sinabi sa akin ng kanyang lola. Kung kaya't sinabi ko naman sa kaibigan ko ang pagbabanta ng matanda. At nagulat ako sa sinabi ni Noli noon. Huwag ko lang talaga maakto na nakatuwad at naglalawayan si Lola Amoy. Dahil kahit lola ko pa yan, hindi ako magdadalawang isip na tagain yan. May diin at galit na wika ni Noli. Sinabi din ito na nahihiya na siya sa mga naririnig niya sa ibang tao na aswang ang kanyang lola. Ganun pa man ay wala siyang magawa dahil maging sa bahay nila, yun din ang sinasabi ng kanyang mama na si Aling Rosita. Hindi na lamang ako sumagot pa sa mga sinabi ng kaibigan ko. Ayoko makapagbitaw ng anumang nakakasakit na salita sa kanyang lola. Alam ko kasi ang ugali ni Noli. Masarap kausap kong matino. Pero kapag lasing ay wala din itong sinasanto. Mahilig itong magwala at mag-aya ng away. Dahilan kung bakit pinapaiwas ako ni Papa sa kanya. Nagpaalam ako kay Noli na bibili na muna ng isda para makauwi na ako noon. Hinihintay na kasi ni Mama ang binili kong uulamin namin sa tanghalian. Pagdating ko naman sa bahay ay naroroon si Mang Romeo. May kasama itong albularyo na nagngangalang Musoy. Ayon kay Mama ay pumunta sila sa bahay nila Noli. Pero wala doon si Lola Amoy. Kung kaya't umalis na lamang sila doon at pumunta na muna sa bahay noon. Si Mama naman ay nagluto ng ulam na binili ko sa bayan. At sabay-sabay na kaming kumain kasama na rin ang albularyong si Musoy. Ikinuwento ko sa kanila na nasa bayan si Lola Amoy noon. Nagkita kami doon at sa katunayan ay tinakot pa ako. Doon ko ikinuwento sa kanilang lahat. Humiling na lamang ng ulo ang albularyo habang sinasabi na, "Mukhang isa ng ganap na aswang ang matanda eh. Kung ang kwento mo lang yung pagbabasihan ko, iho." Dahil sa nalaman na nasa bayan si Lola Amoy noon, hindi na hinintay pa ng albularyo si Lola Amoy na umuwi. Pagkatapos ng pananghalian ay saglit pa na nakipag-usap ang albularyo kay Papa. Pagkatapos ay nagpaalam na rin ito na uuwi na. Dahil sa may mga nagpapagamot na naghihintay sa kanya sa bahay niya noon. Pumayag naman si Papa. Samantalang ako naman ay nakatanggap ng chat mula sa aking mga kaibigan na maglaro nga kami ng basketball noon. Wala naman sanang problema kasi nga malaki ang gym at napakaliwanag sa gabi dahil sa marami ang ilaw na ikinabit sa gym na ito. Pero pinagsabihan ako ni Papa na huwag na munang gumala sa gabi dahil mahirap na. Wala naman akong nagawa kundi sundin na muna si Papa ng araw na yon. Nagpasada na lamang ako ng hapon. Pero hindi naman ako nagtagal pa. Dahil sa hindi ako pinayagan nila Papa na magpagabi sa daan. At dahil sa may pasok na rin ako kinabukasan kung kaya't nagkaroon ako ng rason sa mga kaibigan ko kung bakit hindi ako pwedeng sumali sa laro noon. Natulog ako ng maaga. Kinabukasan, nagising na lamang ako sa maingay na usapan ng mga kapitbahay namin. Rinig kong usapan nila. Patay na si Lola Amoy. Ayon kay Aling Miling, narinig niyang usap-usapan sa parkingan na wala na nga si Lola Amoy. Ang ikinamatay umano ay hindi sakit, pero isang malaki at mahabang taga na mula sa ulo hanggang sa likuran ng matanda. At ang nakapagtataka pa, yung itsura nito. Para umanong kalahating baboy ang mukha niyang matanda noon.
Nakalitaw pa ang magkabilaan nitong pangil na siyang nagpamangha sa lahat nang nakakita sa bangkay. Dahil sa nangyari ay hindi na pinatagal pa ang burol nito. Kagad na nila itong inilibing pagkalipas ng 2 araw na lamay nun. Hindi namin nalaman kung sino ang may kagagawan ng pagkamatay ng matanda. Pero ayon sa mga kwento na kumakalat, tinaga ito gamit ang mahabang itak na parang may bindisyon mula sa manggagamot. Kung kaya't hindi na nagawa pang mapagaling ng aswang ang kanyang sugat nun, na siyang naging sanhi para agaran na itong mamatay. Sa ngayon ay bumalik na rin sa dating sitwasyon sa lugar namin. Wala nang napapabalitang aswang, kung kaya't balik na rin kami ng mga kaibigan ko sa dati naming gawi. Ang maglaro ng basketball sa takip silim at umuwi na ng gabi. Ganun pa man ay hindi na ako natatakot dahil wala na si Lola Amoy. Nawala na rin ang anino na nakita namin sa may kawayanan.